Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupas sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapate. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakalob sa inyo. Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano man daw ang ating kalalagayan sa buhay, ano man daw ang ating na-achieve na or na-accomplish na, sabi po sa Ingles, there is always room for improvement. May mga bagay na kailangan pa nating linangin. Mayroong mga bagay na kailangan pa nating pagbutihin upang mas ma-achieve natin ang potential natin. I think, ganun din sa larangan ng pagpapakabuti. Lalo pat minsan ay sinabi sa atin ng ating Panginoon, "Be perfect or be holy as your heavenly Father is perfect or holy." Ito ay hindi po natin kara-karakang ma-achieve. Unang-una, kung hindi dahil sa awa at grasya ng Diyos, at kung hindi dahil sa pakikipagtulungan natin. So hindi tayo ganap na magiging mabuti kung titigil tayo sa pagpapakabuti. So gaano man tayo kabuti na, may mga bagay na tayo dapat i-improve pa upang ang ating kabutihan ay maging wagas talaga. At narinig nga po natin sa ating binasang Ebanghelyo, ang isa sa mga payo ng ating Panginoong Jesucristo upang maging ganap ang ating pagpapakabuti. Ang sabi niya dito, "Be shrewd as serpents, be simple as doves." Maging matalino, maging wais, maging cunning tayo tulad ng mga ahas at maging simple tulad ng kalapate. Medyo kakaiba po ito sapagkat parang for the first time yata, narinig ko, ini-encourage tayo ng Panginoon na maging parang mga ahas. Sa kalapate, walang ganong problema eh. Kasi ang kalapate, hindi mo man explain, simbolo agad ng kalinisan, simplicity, meekness, gentleness. Di ba? Pero yung ahas, parang mahirap yatang matanggap. Nevertheless, hindi tayo dapat magulat. Sapagkat ang mga animals naman ay hindi mga moral entities. They do not sin. So wag nating isipin ahas ay masama. No, they do not sin. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay malinaw. Ang dapat nating tularan sa mga ahas ay ang kanilang pagiging shrewd. And shrewdness is not a defect, kundi ito'y isang ascent ng serpent. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na dapat nating ma-acquire. Sapagkat minsan ay sinabi niya sa Luke 16 verse 8 that the children of this world are more shrewd than the children of the light. Yung mga makamundong tao ay mas madiskarte raw kaysa sa mga nagpapakabuting tao. Kaya nga madalas ay napag-iiwanan tayo. Therefore, dapat
We should be one step ahead sa mga gumagawa ng masama upang hindi tayo malinlang, upang hindi tayo mapag-iwanan, upang hindi tayo magamit na lang. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Yes, very meek, very gentle, pero shrewd. He constantly checks the motivation of his audience. Alam niya kung sumasampalataya talaga. Sinusuri niya kung naniniwala talaga o niloloko lamang siya. Alam niya kung itatrap siya. At kung payagan man niya ang kanyang sariling matrap, he knows very well kung paano lalabas. Ganon ang ating Panginoon. At yun ang hinihingi niya sa atin. Meron po akong kakilala dati na napakabait. Talagang walang masamang tinampay. Mapagbigay. Ang problema, madalas parang wala na sa lugar. Halimbawa, minsan nagpakabit siya ng CCTV sa kaniyang farm. Pagkatapos ng 2 linggo, siyempre nabayaran na yung gumawa ng CCTV o nag-install. Pagkalipas ng 2 weeks, bumalik sa kanya. Siguro na-sense na mabait siya. Umutang sa kanya. 20,000. Pinautang naman niya. You see, hindi niya kakilala masyado yun. Nagbayad ba? Hindi. Minsan nakikita daw niya, niha-niho. Hindi man lang masabi, Nanay, may utang po ako sa inyo. Hindi naman daw niya masingil. Minsan, magkasama kami. Nakita ko yung bata. Kabalitaan yung bata na nanloloko. I'm sorry, pero kabalitaan dati yung bata na nanloloko. So, nagtitinda ng mais. Ito naman, sabi ko, wag po muna kayong bumili. Bumili agad. 5 balot na mais. O, yun. Umuwi yung bata, tuwan-tuwa. Nung buksan yung mais, yung ibabaw lang ang maganda. Yung gitna at yung sa ilalim, mga sira. See? Nabanggit ko kanina, 20,000. Napakaliit nun. Kumpara sa ipinahiram niya sa kanyang kaibigan na 5 million. 5 million. Nabayaran totally? Hindi. Ilang years na. Kung yung 5 million dati hanggang ngayon, inilagay sa bangko, baka triple na. Hindi niya magawang ihabla. Hindi niya magawang masyadong singilin. Kasi, kaibigan niya. Hindi po ito sobrang yaman, Kailangan din ito, lalong-lalo na ngayon, ng pera. See? These things can be avoided kung ilalagay lamang talaga natin sa lugar ang ating pagpapakabuting tao. Hindi po masama ang magbigay ng magbigay, pero may mga pagkakataon dapat magsungit tayo. Lalo pat kung ito ay makatutulong sa tao upang dumiskarte sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon mananahimik ka. Dapat minsan magsasalita ka rin. Kapag nakikita mong ang katotohanan ay binabaluktot, ginagawa ng kasinungalingan talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon papalampasin mo ang sitwasyon. Kinakailangan may mga pagkakataon ding ikaw ay lumaban upang hindi na makonsente ang kasamaan. Yes, there are times when the best response can be gentleness, generosity, politeness, meekness. But there are situations when the best response should be firmness and sometimes even stubbornness. O tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Pero lahat ba pinagaling niya? Hindi. Gumagawa siya lagi ng himala. Pero sa lahat ba ng pagkakataon gumawa siya ng himala? Hindi. Lalong-lalo na kapag na-sense niya, niloloko lang siya o hindi talaga sumasampalataya sa kanya. Sa lahat ba ng pagkakataon, maamo ang Panginoon? Hindi. May pagkakataon na naging para din siyang leon upang itama ang kanyang kapwa. Nawala ba? Nabawasan ba ang kabutihan niya? Hindi. Kasi tama lang ang ginawa niya. Brothers and sisters, gentleness, humility, politeness, generosity are not the same as being very passive or being very open to abuse. Hindi po ganon. Ang totoong mabuting tao, nagsasalita din kung kinakailangan. Lumalaban din kung kinakailangan.
kahit may masagasaan, kahit may masaktan. Kasi kung hindi, parang nagiging accomplice pa tayo ng kasalanan. At sinabi nga dati ni Father Egay, narinig ko, sometimes toleration of evil is more evil. Kahit nga ang Diyos ang Diyos napakabait niya, wala nang mas bubuti pa at babait pa sa Diyos. Pero pansinin po ninyo, nagbigay siya ng mga utos. Ibig sabihin, hindi lahat okay, fine sa Kanya. May mga ayaw siya. Yes, ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Pero ang Diyos ay Diyos din ng katarungan. At bahagi ng Kanyang katarungan ay ang parusahan ang mga gumagawa ng kasalanan. Sapagkat kung hindi, magiging very unfair siya sa mga namumuhay sa kabanalan. Kaya sana mga kapatid, patuloy tayong magpakabuti. Pero tandaan, ang kabutihan ay hindi dapat humantong sa katangahan. Dapat, we also say no. Tumatanggi rin tayo, we also say enough na, tama na. Hindi ko na kaya, hindi na dapat yung ginagawa mong talaga. There are times na kinakailangan magsalita o lumaban. Yan ang sa atin ay inaasahan. Yan ang isa sa paraan upang mas maging ganap ang ating kabanalan. Tama, siguradong tayo ay mahirapan. Sabi nga sa Ebanghelyo, ito'y parang pagsusugo sa atin sa gitna ng mga asong gubat. Kahit ang mga mahal natin sa buhay, makakabangga natin. Siguradong tayo mahirapan. Pero ang kanyang assurance, huwag kayong mabalisa. Ako ang para sa inyo ay magsasalita. Ako ang para sa inyo ay gagawa. So huwag tayong mabalisa. Tayo ay kanyang tutulungan. At kapag tayo ay tinutulungan ng Diyos, sa una lang magiging mahirap. Pero unti-unti, magiging maayos ang lahat. Amen.